everyone, welcome to Eureka YouTube channel. This channel aims to guide and give useful tips to the tax-paying public in order for them to be able to comply with the BIR mandatory requirements as a registered taxpayer. So for today's vlog, I will be guiding you on how to secure an online e-appointment. So ano ba itong e-appointment na ito? So actually, this is one of the e-services offered by BIR in convenience of the taxpayer. Ito po ay advantage lalo na sa mga taxpayer na malayo sa district office kung saan sila register or doon sa mga taong masyadong busy. So ito ay malaking tulong sa kanila. So ito yung i-discuss ko for now. Okay po, so let us begin our discussion. I will give you the easy step-by-step guide. Let us try to make it simple as possible para mas madaling masundan. Okay? So, actual po ito. Sa inyong browser, click nyo lang po yung browser nyo and then punta po kayo doon sa website ng BIR. Just type www.bir.gov.ph. Yan. Then, dadirect niya kayo dito sa homepage ng BIR. Click nyo lang po yung go to homepage. So, this is the homepage ng BIR website. Okay, so yan po. Hindi ko masyado i-explore ito for now kasi we will concentrate on how to secure an e-appointment using this link. Okay, so direct link na po yan para makakuha ng e-appointment. So, yun, dinirect niya kayo dito. Just follow the instruction. Schedule your next visit with us. So, kailangan mo itong i-click para mag-move on siya. So, before you proceed, make sure to read and understand this one. And then, pwede ka nang mag-book. So, ito yung nag-offer ng services for e-appointment. So, halimbawa po, assuming lang na tayo register tayo sa BIR. Yan, kalamba na lang. Select a service. So, ito yung mga services ng BIR na pwede kang kumuha ng online appointment. So, ayan po. Hindi ko na isa-isahin. Basahin na lang po yung mga offer nila dyan. Assuming na ang ating transaction is ating i-update or papalitan yung ating BIR Form 2303 o yung Certificate of Registration. Kasi nga, may bago na po siyang itsura ngayon. So, just in case na gusto mo nang palitan yung older version, so, ito po yung magiging transaction mo. So, i-click po natin yung book now para makakuha tayo ng desired date and time na free tayo, pero depende yun sa availability niya. But first, you should check all ibigay nyo muna itong mga documentary requirements para pagpunta nyo sa BIR, ikumpleto na yung mga requirements nyo at hindi masayang yung oras ninyo yung pagpila nyo doon. So, just make sure na kumpleto yung inyong mga requirements. Sa mga susunod ko ng mga vlog, i-discuss ko din po yan one at a time para mas maganda na maintindihan ng taxpayer yung mga kailangan dalhin sa mga transaction. Sa bawat transaction na gusto nilang i-transact sa BIR. So, but for now, kuha na lang muna tayo ng e-appointment at magbubuk tayo. Okay. So, ito yung BIR e-appointment user agreement. So, meron din ganito. Basahin nyo rin at intindihan and then you can click agree. Pagtapos na. So, ito po yung mga pagsisilikan mo ng services. Dito po tayo sa hindi naman tayo mag-update. I-replace lang natin yung COR. Ito, application for update and change. So, yan. Pag nag-blue na siya, so, i-click nyo lang po yung desired date ninyo kung kailan kayo available. And pag-click nyo po sa date, halimbawa, June 30, kayo free. So, click nyo lang yung date na yan, then lalabas yung mga available na scheduled time para sa araw na yan.
yung pong mga date na mapapansin nyo medyo malabo na, ibig sabihin yan, fully booked na yan. There is no availability on this date. So, please choose another one. So, assuming ito yung June 30 yung gusto natin kunin. So, you should select time. So, for example, ayaw ng maaga, you can choose 11 a.m. Mas maganda, mas maga sana para maantay mo na rin within the day yung transaction ma-release din within the day. But there are times sa mga due to some uncontrollable circumstances like nag-offline din ng BIR of course. So, hindi na po-process within the day yung inyong transaction and that is inevitable sometime. So, to give you a tip, kung 11 o'clock in the morning yung kinomisked, dapat at least 30 minutes before your time, nandun ka. Kasi kapag nalagpasan ka na, I don't think i-accommodate ka pa nila kasi may mga naka-sked na sa mga time na yan. So, ang gagawin siguro ni BIR, kung hindi ka nakarating on time, i-accommodate na nila yung susunod sa'yo. At maaaring ikaw, pwede ka pa nila i-accommodate siguro doon na sa bandang dulo. Depende kung kaya pa. Okay, so ngayon magbubuk na po tayo dahil nakapili na tayo ng date and time. We will proceed here. Kailangan mo i-input yung name mo na pagpa-process doon sa BIR. So, okay, mag-input tayo. Ano lang po itong name na to for the sake of demonstration. Okay, so ito yung name ng pagta-transact sa BIR. Maglagay ka ng email mo. Should be a valid email. Kasi, diyan, nagre-reply si BIR at nagko-confirm kung ano man yung transaction mo. Okay, halimbawa yan ang email niya. And then, address. Let's say, lagyan mo po ng address. Calamba. Okay, Calamba City. Anyway, ito po lang email na to. Just make sure po na tama yan, na-open ninyo at huwag niyong kalimutan yung password. Phone number. Okay, maglagay ka. Halimbawa na lang ng, it's up to you kung anong ilalagay. Kung yung phone number, yung cellphone number mo, input mo lang po dyan. Okay? So, lagyan ko lang ng 0. And then dito, i-provide mo yung taxpayer. Yung registered name ng taxpayer na ipaprocess mo. Ngayon, kung sa'yo yon, of course, ang ilalagay mo is yung name mo pa rin. Pero kapag non-individual, let's say mga corporation, mga association, mga non-profit organization, so yung trade name nun, I mean, yung registered name niya. Kasi input mo po dito yung TIN. So, mag-assume lang tayo ng TIN. At ito lang naman for demo purposes. Ayan po. And then, select an address. Authorized representative optional. Kasi kung ikaw din naman yung maglalakad, so hindi mo na kinakailangan lagyan yan. Okay, pero kapag representative yung ilalagay mo, I mean, maglalakad yan, ilalagay mo dito yung representative name. And then, click mo na ito. Okay po, pero dito naman, kapag hindi yung mismo may-ari ng business yung maglalakad, itatype mo na dito yung info nung authorized representative mo. Okay? Ilalagay mo na rin po doon sa una pa lang. And then click mo tong I hereby authorize to collect and process the data indicated herein. Then pag okay na po, sure ka na dyan sa mga in-input mo, then i-book mo na siya. Tapos pagka-click mo nito, may lalabas na confirmation. So, yung confirmation na yon, maibabato din siya sa email provided mo dito at yun ipiprint mo, dadali mo dun sa BIR on your schedule na sinelect. Okay, pero there are times na hindi nakaka-receive yung email ng reply from BIR. Okay, so ito yung aking mahalagang tip. I-print screen nyo po itong proof na kayo ay kumuha ng online appointment, yung time, date, and then ito pong details. I-print screen nyo po yan. Then, pag kiling itong book,
may lalabas dyan na confirmation, i-print screen nyo din po yun. Tapos i-print nyo. So yun po yung dadalhin nyo rin sa BIR. Dahil hindi tayo sure kung makaka-receive kayo ng confirmation sa email ninyo. Or may time na hindi nyo ito ma-open, nakalimutan nyo yung password. So it's better na meron ka pa rin hawak ng papel to prove na ikaw talaga ay kumuha ng online appointment. So okay, that's all. I hope na nakatulong to sa inyo para makakuha kayo ng online appointment. And anyway, meron pa pala akong ihahabol. Just in case na yung pinili mong schedule hindi naman sinasadya pero hindi ka pala makakarating dahil mayroong mas importanteng uunahin mo. So, pwede mo i-cancel yan. Cancel mo siya para may ibang taxpayer na makagamit. Okay? So, tulong mo na rin sa kanya. Baka need niya. So, pwede po i-cancel yan through this, application nila. I mean, itong website na to. Itong link na to para hindi ka na po, since hindi ka makakarating, so, at least magamit po ng iba yun. Yun. Yun lang po yung aking mai-share din na tips sa mga magkukuha ng online appointment. Okay? So, marami pa akong itatakal sa mga susunod na tutorial ko. And I hope na makatulong ito sa inyo. And don't forget yung mga tip na binibigay ko. Kasi, makakatulong yun sa inyo. Okay? So, this is all for now. And I hope na matulungan nyo rin po yung mga ibang taxpayer na hindi rin alam kung ano yung mga gagawin. I-share nyo lang ito sa kanila. Okay po, kasi hindi lahat kayang i-discuss o itakal sa inyo sa BIR, sa dami ng taxpayer, outnumbered na yung mga employee doon. So, hindi nila kayang itakal to ng ganito ka-clear or ka-detail. So, maganda na may mga itong mga tutorial para makapag-guide sa inyo. So for now, thank you for listening and I hope nakatulong ito sa inyo. Bye! Until next vlog. Thank you.